And welcome sa D3 namin dito sa Japan. And bago umalis, humigop muna ako ng mainit na kape. And ayan, nirarampa na ni Maiko ang kanyang outfit para sa Tokyo Disneyland, no? And ito, naglalakad na kami sa subway ng Hibiya Line. So, nandito kami sa Kodemacho Station and bound for Hayabacho Station kami. So, pagdating namin doon is magta-transfer kami sa Keio Line and Hayabacho Station naman ng Keio Line papunta ng Maihama Station since nandun yung Tokyo Disneyland. And ito, since wala kaming Pasmo or Suica, hindi kami pwede dito sa first machine nitong may green, no? Kasi ito para lamang sa paglo-load ng Pasmo and Suica. So, dito kami sa machine number 3. Kasi kukuha kami ng one-time ticket or one-time commuter pass. And ayan, ganyan lang siya i-operate. So, make sure lang na i-change mo yung language to English para maintindihan mo yung options. And yan, search mo lang kung saan ka pupuntang station. So, ayan, Maihama. And makikita natin na 230 yen lang siya kada tao, no? Well, no choice talaga kami, no? Kasi yung Tokyo Metro Subway Pass namin is not accessible for Keio Line. So, wala din naman kaming Suica or Pasmo. So, ito lang talaga yung option namin para makarating ng Maihama or ma-access yung trains ng Keio Line. And ang ginawa lang naman ni Maiko dito is yun, nilagay niya yung 1,000 yen niya. And ganito yung i-generate niyang pass. Maliit lang siya na ticket but same lang siya ng function ng subway pass. And ganito yung makikita sa Keio Line, no? And eto, nandito na kami sa Tokyo Disneyland and pagdating namin wala pa yung mga kasama namin. So, nag-decide na lang kami na kumain ng breakfast dito sa Bex Coffee. So, umorder lang kami ng coffee tsaka ng sandwich para ma-energize kami bago pumasok sa loob. And based kasi sa naging experience namin sa Hong Kong Disneyland, kailangan mo talagang kumain dahil medyo mahaba yung pila at tsaka lakaran sa loob ng theme park. And ang ginawa namin is pumasok kami dito sa Bon Voyage. Nagtingin-tingin lang kami ng items. So, para siyang store na makakabili ka ng mga merch like ng hats, ng headbands, ng mga t-shirts, and other pampasalubong items. And ang ginawa dito ni Maiko as a tipid traveler, umorder na siya sa Shopee ng headband, no? Kasi medyo pricey naman talaga yung headbands dito sa Disneyland, pero high quality naman siya and madaming mapagpipili ang design. So, ayan, nagtingin-tingin muna si Maiko dito, guys, ng pwede niyang ipasalubong sa mga pamangkin niya. Kasi sobrang daming cute items talaga dito. Pwedeng-pwede talaga sa mga bata. But, hindi lang naman din ito yung store, no, kung saan makakabili ng mga items. Meron din namang mga store doon sa loob. And, ito yung nabili ko. Bumili lang ako ng panyo at saka ng towel. So, lately, medyo nagkakasipon tayo at ubo, so nakakaya naman kung di tayo magtatakip nor wala tayong pantakip. So, yan, bumili lang ako ng towel na couple towel and that's around 1,500 yen and yung panyo is 800 yen. So, super high quality naman yan and hindi naman nakakapanghinayang na bumili. And paglabas namin dito sa Bon Voyage is nakita na namin yung mga kasama namin. And before sila pumasok and before kami pumasok, nag picture muna kami since iconic spot to for picture. And kung mapapansin nyo, merong train sa background. So, pwede namang mag-train from dito or from station to papunta dun sa gate, no? But alam ko mayroong bayad yan. Like for example, kung bibili ka ng 1 day pass, around 600 yen yan. And kung bata naman yung mag-a-avail, kalahati ng price. So, ayun.
And pagpasok namin, napansin namin na ayan, madaming nagko-cosplay ng mga Disney characters. So super dami nilang nagko-cosplay dyan sa loob. Super normal pala yan dito sa Japan, guys. And eto, papasok na kami sa Disneyland. And pagpasok namin sa gate, in-inform ako kagad nung staff na bawal gumamit ng tripod, no? Pwede ko daw ipasok sa loob, but hindi ko daw pwede gamitin as yung i-stand mo siya, no? Gagamitin mo siya for picture. Pwede mo siyang gawing selfie monopod. And ayan, sobrang dami dito, guys. Sobrang daming tao. May mga estudyante pa. Knowing na ito is Thursday, no? So weekday to. What if weekends pa tong or weekends pa kami pumunta? Sobrang daming tao siguro. So yan, pagpasok, madami agad makikita ng mga shops and restaurants, no? So kung balak mo na kumain muna bago pumasok, pwede naman. And ito, pag pumasok ka pa ng konti dun sa loob, matatanaw na yung Disney Castle. And ayan, medyo maambon tong umaga na to, but hindi to mapipigilan yung mga tao na tumambay dyan sa gilid, no, kasi nag-aantay sila ng mga parade. And ayun, balak namin na mas lumapit pa doon sa castle kasi gusto nilang magpa-picture doon sa harap. And nakaka-amaze lang, no, kasi sobrang daming tao talaga. Kahit weekday tong araw na to, ang dami pa rin nagpapa-picture kahit maambon, kahit maulan, picture pa din. So ayun, pumunta na kami dun sa loob, and merong attraction dito, no, parang Cinderella's attraction dito sa may bandang kanan. So pumila kami dyan. Hindi namin alam kung ano yung makikita namin dun sa loob, but pumila lang kami, no. So eto, nasa harap namin si Anna. Gusto namin tanong kung nasan si Elsa, ba't di niya kasama si Kristoff. But ayun, kidding aside, pumasok kami, pumila kami dito sa loob. And yung makikita mo dito is parang fairy tale like yung mga rooms, no. So magandang spot din talaga for picture. And ayan, nagpapapicture sila Ana. May dala pa silang Olaf na plushie. So ayan. And meron ding parang center aisle dito, no, sa loob. Meron pa siyang chandelier, and yung throne chair yan, pwedeng magpa-picture dyan. Pinipilahan yan ng mga parents na may kasamang mga bata. Yun. And after namin dito, so bumaba na kami, and balak namin na hanapin yung mga extreme rides, no. But ito, nakuha yung attention namin dito. Parang ride na pambata uli, no. So tinry lang din naming pilahan kasi madaming tao. Malay mo, medyo magi-enjoy kami. So ayan yung sasakyan. Apatan lang siya, and bawal mag-picture and video sa loob. So wala akong nakuhang picture and video dyan. So ganyan na lang yung kinuha ko, na selfie video na lang. And pag pumasok ka sa loob, para lang naman siyang ride na, alam mo yun, 3D yung mga pampagulat dun sa loob. So yung ride na to, akma siya for kids, no. Medyo kailangan pa namin ng mas extreme na ride. So ang ginawa namin, in-access namin yung app, which is isa pala, guys, sa parang best way to navigate dito sa loob ng Disneyland. Advice ko talaga na mag-download kayo ng app, and dapat meron din kayong internet connection kasi hindi nyo to magagamit ng efficiently, kasi itong app na to parang pinapakita niya kung ilang minutes yung waiting time ng kada rides or ng attractions. Minsan meron ding announcement dito kung anong oras yung mga parades, yan, ganyan. So ito, nagtry kami dito sa Western Railroad. So ano lang naman siya, ride lang naman siya, pangbata uli, no. Ano lang siya, yung sasakay ka lang ng train, tapos merong mga
makikitang mga attractions, yung mga parang mga statue, ganon. May mga gumagalaw na mga deer, mga Indians. So, ayan, pinapakita lang naman yung life before nung Western Kinesong Latik. And yan, ganyan lang siya. Parang best talaga siya for kids. Mag-e-enjoy talaga sila dito. And ayan, kaway-kaway lang. Meron silang mga parang figurines or parang mga life-size statue dito na gumagalaw, no? And yan, minsan may mga ganyang view. Makikita mo yung view nung buong nung Disneyland, ayan. So may mga kumakaway-kaway din na mga ibang tao. So for the kaway ka din. So sobrang saya lang dito sa loob. And ayan, from here makikita yung mga mga sumasakay dun sa roller coaster, no, dito sa gilid. Itong Big Thunder Mountain na yan. So ayan, kinakawayan namin sila. And after namin dito is nag-try naman kami ng Jungle Cruise. So parang type of attraction naman siya na parang sasakay ka ng bangka, no? And medyo yung waiting time niya parang madali na, parang 10 to 20 minutes lang naman yung waiting time. So mabilis lang din naman kasi sunod-sunod lang naman yung mga bangka dito. And ayan siya, meron kayong tour guide sa bangka. And so kahit di namin naiintindihan si ate, wala, masaya lang. Parang kapag nagpapa-hooray siya, hooray lang din kami, ganon. So ayan yung makikita sa loob. Parang same lang siya dun sa Western Railroad na yan, mayroong gumagalaw-galaw lang ng mga statue. So ayan, parang good din talaga siya for kids and not so kids, no, mga teenager yan. Yan, may mga ganyan-ganyan. Saya-saya lang ni ate na mag-drive nung boat, no. And ayan, so after namin dito sa bangka is nakita na namin yung Big Thunder Mountain. And eto guys, medyo mahaba yung pila dito kasi alam niyo naman, pinipilahan yung mga rides na extreme, no. And yun, medyo minalas-malas kami dito kasi inabutan kami ng ulan. So pag nandito ka sa loob, advice ko na kung may extrang pera ka, maganda talaga na merong kang pass, no, yung makakapasok ka kagad sa loob, hindi yung pipila ka talaga ng pagkahaba-haba. So kung medyo pricey yung pass, pwede namang bumili dito sa loob ng poncho or ng raincoat. But advice ko, magdala na kayo ng payong or ng raincoat before pa kayo pumasok ng Disneyland kasi medyo pricey talaga siya dito sa loob pag dito binili. And ayan, nakapag-video ako dito sa Big Thunder Mountain. At first, hindi pa ako nakapag-video, no, kasi natatakot ako na mahulog yung cellphone ko. Wala kasi siyang strap. But na-realize ko na hindi naman siya ganong ka-extreme, no. Wala namang portion dito na bumabaliktad. Para lang siyang Grizzly Gulch sa Hong Kong Disneyland if nakarating na kayo doon. So, ganun lang yung levels niya. So, ayan, hiyaw-hiyaw lang. Kasama namin sila Goy, si Jao, and yan, si Ate Irene sa harap namin. And unfortunately, wala siyang katabi dyan. And after namin dito, kumain na kami dito sa Hungry Bear Restaurant. And itong restaurant na to is more on curry yung binibenta nila. And ang in-order ko is pork cutlet curry, which is for 1,100 yen. And kay Michael is yung chicken curry. So, ayan, sobrang sarap niyan, guys. For 500 to 600 pesos, yan na yung makukuha mo. And with drinks na siya. And after namin kumain, syempre, magde-dessert ka and bumili kami ng ice cream sandwich. And may option ka din na bumili ng fruity ice cream nila. And yan, isa pa rin yan sa masasarap na makain dito sa loob. And sumunod is pumunta kami sa Space Mountain, no. So, isang type of ride siya na extreme din siya. But
hindi ka makakakita ng kahit ano kasi nandun ka sa loob indoor type ng ride siya. And pagpasok mo dun, sobrang dilim and medyo, itong ride na to is walang lula, but yung mananakit dito is yung leeg mo sa sobrang bilis ng ride. And ayan, pagpasok mo dyan, madami kang makikitang escape pad dito. Escape pad meaning parang exit siya na kung babalakin mong umatras dito sa ride na to, pwede kang umatras, so pwede kang lumabas. And yun, after namin dyan sa Space Mountain, nag-decide kami na maghiwa-hiwalay muna, and ayan, magkasama kami ni Maiko neto, naglakad-lakad kami dyan sa Toontown. And ito is mostly maganda yung mga buildings dito, parang magandang mag-picture dyan. And after namin maglakad-lakad, nag-decide na kaming umupo dito sa bench and maghintay ng fireworks and ng parade, no? But unfortunately, since maulan nga and super bad talaga ng weather, kinansel nila yung fireworks and yung parade. So, ayun, but hindi naman kami nasasad since na-experience naman na namin yun sa Hong Kong Disneyland. So, yun, nag-decide na lang kami na umalis and kumain. But before that, nag-try kami dito sa mga store dito sa bago ng exit, no? But bad idea pala na mamili dito, no, bago lumabas kasi yun pala yung time na sobrang dami ng tao sa mga store. So yan, hindi na kami tumuloy and lumabas na lang talaga kami. And before kami maka-exit is nadaanan pa namin tong Tokyo Disney Resort. So if balak nyo na kumuha ng accommodation dyan, maganda din naman tong place na to. And ito, palabas na kami. And picture-picture lang for the last time. And ayan, no, nandito na kami sa Ichiran, around Ueno. And ito is super hype na restaurant to sa TikTok. And recommended talaga siya and must have talaga siya dito sa Japan. And before kayo pumasok, bibigyan kayo ng paper to circle out your preference kung paano nyo gusto kainin yung ramen. And itong hinahawakan ko dito is mga wooden block siya, no. So, ibibigay nyo lang yan sa staff and sila nang bahala mag-accommodate sa inyo without directly talking to them, no. So, i-hand over mo lang yan. And ito yung in-order ko, pork cuts lang siya, sobrang daming spring onion on top, but super sarap niyan. And binigyan ako ng extra dashi ata yan, I'm not sure. And merong parang igiban dito ng tubig, no, only water yan. And yung setup dito sa Ichiran is individual cubicle kayo, so meron ka talagang privacy habang kumakain. And ayan yung in-order ko na ramen. And yan, sobrang sarap niyan, guys. Hahaluin mo lang yan. And yung richness talaga is malalasahan mo talaga. And kung ma-describe ko siya, yung broth niya is super rich. Hindi mo siya mako-compare yung lasa niya dito sa mga natikman ko dito sa Pilipinas, no, yung mga ramen shop sa Pilipinas. And yung noodles super super fresh niyan, like parang alam mo talaga na ngayon lang kakagawa lang yung noodles nila na yan. And ayun lang for today. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.